Parang kahit naman anong gawin ko, mahal talaga yung Europe trip. Pero sa panahon ngayon, basta Europe, for me always peak season. Hi guys! Welcome back to the channel. At kung bago ka dito sa channel ko, I am Doc Jean and I create travel videos to help you travel smarter without breaking the bank. So kung yun ang mga type mo ng mga content, well, you know what to do. Dream destination mo ba ang Europe pero feeling mo sobrang mahal? What if I tell you that you can actually save hundreds or even thousands of pesos before your trip even starts? In this video, I'll share with you my top 10 tips on how to prepare for a Europe budget trip based on my own personal experience and the latest travel advice online. So if you're planning your first Europe adventure, this video is for you. So before anything else guys, dapat dahil pupunta ka kayo ng Europe, dapat meron kayong visa. Yun yung unang-unang yung dapat gawin to prepare and apply for your visa. Gagawa na lang ako ng separate vlog regarding mga visa requirements kasi nag-DIY lang ako guys. Hindi naman ako nag-travel agency. Supposed to be gusto ko sanang mag-travel agency or gusto ko magpa-assist sa isang travel agency but it didn't happen. Nag-DIY lang talaga ako and I'm gonna make a separate video for that. Ngayon naman, if you already have your visa, approved na kayo, ganyan, pwedeng single entry, swerte nyo kung multiple entry, ganyan. So, next thing you do is to finalize your booking, yung flight booking nyo. Isa sa requirements ng visa application sa Schengen is that you have a flight ticket. Pero actually, hindi naman talaga siya kinakailangan na confirmed na talaga yon. Actually, ako ang ginawa ko, nagpagawa lang ako ng dummy ticket sa Relly Travel and Tours. Mas maganda sana if you book your flights early kasi syempre, mas makakakuha ka ng mas magandang deal, mas mura, ganyan. Mas okay yon para mas makamura ka or makatipid ka. And you know what guys, coming from the Philippines, alam naman natin na syempre yung big chunk or big portion of our budget would really go to the flight tickets. Sabi sa research ko guys, sabi nila mas okay daw mag-travel during spring season or autumn season because it's cheaper daw. Kaya lang, napansin ko din naman kasi ako ay traveled during the spring season. Hindi ko siya makompare kung mas mura siya or hindi. Kasi mahal naman kasi talaga. Parang kahit naman anong gawin ko, mahal talaga yung Europe trip. Pero, yun nga, kahit spring season yung alis ko kasi, di ba, umalis ako ng last week of March and then hanggang April yun. Madaming tao guys Sobrang daming tao pa rin. Sobrang daming turista pa din. So, I think sa panahon ngayon, basta Europe, for me sa tingin ko, always peak season. So anyway guys, ako, ang airline na napili ko noon was Emirates. And if not for yung naging parang issue or conflict with the Middle East crisis, if not for that, I would talagang recommend Emirates kasi kahit medyo mas mahal siya, pero grabe naman kasi sobrang satisfied naman ako guys. Actually, nung nag-iisip na ako, nagpipili ako ng mga airlines, I was choosing between Thai Airways. Sobrang mura ng Thai Airways nung time na yon. Bale, nung bumibili ako, that was December, parang nasa lang siya, 50,000 pesos, less than $1,000 lang siya. Samantalang yung Emirates was more than $1,000, parang $1,200 yata. So, parang siya, almost nasa 70,000 pesos siya. Pero, yun nga, napili ko nga yung Emirates kasi nga alam ko na full service. Although full service din naman si Thai Airways, it's just that parang at that time, this was before the conflict the Middle East crisis gusto ko sanang dumaan ng Dubai. I mean, gusto kong lumabas. Gusto kong pumunta ng Dubai. Gusto kong lumabas. So, yun ang pinili ko kasi merong Dubai Connect. Kaya lang, yun nga, dahil nga, di ba, nagkaroon ng war sa Iran and yung mga surrounding Middle East countries, medyo nagka-issue lang ako doon ng konti. Slight lang naman. Wala namang nangyari sa amin nun. Tsaka hindi rin naman ako na-delay or whatever. Another tip ko for you guys is that you plan a realistic itinerary. Sorry guys kung medyo tumitingin-tingin ako kasi alam niyo naman meron akong kodigo.
Ano ba ibig sabihin ng realistic itinerary? Ako muntik-muntik na rin talaga din ako na muntik na akong I gave in to that temptation na I only had 21 days kasi sa pag-travel ko sa Europe. So, yung 21 days na yun, talagang I wanted to see as much countries, as much cities as I possibly can. Pero buti na lang, pinigilan ako ng kapatid ko. Sabi niya, hindi daw namin kakayanin. At siya din, hindi daw niya kakayanin nga. Yung ganong sobrang full packed, yung original itinerary ko, guys. Originally, I planned to go to Paris, to Switzerland, mag-Lucerne, Zurich, and then Lucerne pa dapat, and then to Milan, and then to Rome. So, talagang ganun siya ka-full pack. Sabi ng kapatid ko, syempre may edad na rin yung kapatid ko, diba? Ano na siya, senior citizen na yun. Sabi niya, hindi na niya kaya yun. And alam niyo guys, ang plano ko pa was just to take the bus. Ganon, to take the overnight bus. Kasi nga nagtitipid ako, diba? So, parang lilipad lang kami from Copenhagen, kasi nga, Sweden kami manggagaling, the nearest airport. From Copenhagen, we to fly from there, from Copenhagen to Paris. And then Paris, travel by bus, overnight bus, to Switzerland, and then travel by train or bus, whichever. Pero hindi nangyari. Buti na lang din. Kung nangyari siguro, kung tinuloy ko yun, baka sobrang pagod lang, hindi ko na rin na-enjoy. So what happened was, from Paris, we flew by plane, we flew to Milan. And then, from Milan, nag-train na kami to Florence. And then, from Florence, nag-train na kami to Rome. And then, supposed to be, we'll be flying out of Rome to Copenhagen. Pero, kung napanood niyo yung vlog ko, na-stranded kami sa Italy for, I think, two nights. So, we traveled from Rome to Pisa by train. And then, from Pisa, we flew out of Italy. So, yun nangyari. So, again, all I'm saying is, plan a realistic itinerary. Yung tipong kaya nyong gawin. Don't put too many cities or put it na jam-pack na talaga, full pack kayo. Kasi ang hirap. Hindi ako nagbibiro. Mahirap. Coming from experience, ako nga, yun lang, ilang cities lang yun. Pagod na pagod pa rin ako. Another tip for you guys is that you choose budget-friendly cities or budget-friendly countries kung gusto nyo. Ang Europe kasi, may mga countries sa Europe na mahal talaga like Switzerland. Copenhagen and Sweden also, mahal din sila yung mga Scandinavian countries. Merong budget-friendly, pero merong nasa gitna din. And yung pinuntahan namin, which is Paris and Italy, medyo mas mura. Pero kasi, sabi nung kapatid ko, kasi yung kapatid ko nga taga-Sweden siya, diba? Nung kino-compare niya yung prices, alam nyo, namumurahan pa siya. Sabi niya, mura lang pala dito. Ganun siya ng ganun. Kayo, kung maggagawa kayo ng itinerary nyo, or pipili kayo ng country kung saan nyo gusto talagang mag-spend ng vacation nyo sa Europe. Ako, I suggest na dun kayo sa medyo nasa gitna, which is France and Italy, and then sabi nila kung ano daw, pwedeng punta din daw kayo sa mas budget-friendly. Yung mga budget-friendly countries, guys, are Portugal, Poland, Hungary, and Czech Republic daw. And if you're on a tight budget, you mix daw the expensive destination at saka yung mga affordable ones. So, parang inimix nyo sila. Pero, it's not what happened in my case. Ano na talaga, nakaset na yung mind ko na I wanted to go to France, syempre Paris, and I wanted to go to Italy. Kaya mura siya o mahal siya, I didn't care much. Basta, ang importante, mapuntahan ko yung mga cities na gusto ko. Next step I have for you guys is for you to stay in hostels or budget hotels. I think meron na akong vlog about the different hotels or hostels, guest houses where you can stay in Italy. Actually, pwede niyong panoorin yon. Alam niyo, aside from the flight tickets or plane fares, ganyan, and even train fares, majority ng budget niyo talaga is mapupunta sa hotels. And alam niyo, medyo mahal talaga siya. Syempre, pag sa Sweden, syempre may bahay naman din yung kapatid ko, diba? So, hindi na kami gumastos. Hindi na ako gumastos. Nakitira lang ako sa kanya. But when we went to Paris and Italy, we stayed there for, supposed to be staying there for 10 days lang. Pero, yun nga, diba, na stranded and all. So, a total of I think 12 days, 12 to 13 days. Mahal yung accommodation talaga sa Europe. Just to give you an idea, yung Paris hotel namin, parang nasa 25,000 yata. Tapos, yung sa Milan was 10,000 pesos na. Yung sa Florence was
I think 20,000 din. And then, yung sa Rome, I think 20,000 din. And then, sa Pisa, ganun din. So, all in all, ang nagastos namin ng kapatid ko, we paid for the hotel sa umabot kami ng siguro mga 85 to 90,000. Kaming dalawa na yun. So, kung hati kaming dalawa, between 45 to 50K per pax. Ganun siya kamahal, guys. Pag magpe-prepare kayo ng itinerary nyo pa Europe, yun yung mga things to consider. Siya nga pala, kasi baka sabihin nyo, baka mas murang mag-travel agency. Well, actually, nasa sa inyo naman yun, kung mas gusto nyo mag-travel agency or yung tour package. Baka nga makatipid kayo doon, guys. Kaya lang, hindi applicable sa akin mag-tour package Kasi, di ba, may Sweden pa ako. Di ba? So, alam mo, mag-tour package ako titira nga ako sa bahay ng kapatid ko sa Sweden, di ba? Ako kasi more on do-it-yourself ako, DIY. Kasi ayoko lang nang nirarush ako, ayoko na nagmamadali, ganyan. And I wanted to feel yung parang lokal na lokal ako doon. Anyway, kung magta-travel nga pala kayo ng solo, if okay with you, kasi ako kung kunyaring solo lang ako, mag-hostel talaga ako. Una-una, mas makakatipid kayo pag ganun, kasi mag-isa ka lang. And at the same time, ako kasi, hindi ako fan na ako lang mag-isa sa kwarto. Mas gusto ko na hostel, madami kami doon. Next step that I have for you is, ako, lagi ko gusto ko, ako din, matutunan ko to, is to travel light. Gusto ko talagang matutunan yun, guys. And if you have any tips for me, nako, feel free sa comment section, sabihin nyo na yung mga tips nyo kung paano mag-travel light, because ako din talaga, gusto ko din talaga mag-travel light. Pero kasi guys, kung kaya nyo, yung maliit lang, yung small na luggage, alam nyo, ang daming nagre-recommend talaga ng ganun yung small lang na luggage. Kasi unang-una, yung mga eroplano, yung mga low-cost carrier ng Europe like Ryanair, Norwegian Air, hindi kasama, para silang sempak, hindi kasama, pag binili mo yung ticket, hindi pa kasama yung luggage. Bibili ka pa ng additional. Magbabayad ka pa ng additional for the luggage allowance, which is kung gusto mong 20 kilos, 15 kilos, or whatever. One of these days, guys, gagawin ko yun. Kaya small maleta lang. Kung diba, baka naririnig nyo na ang Europe, puro cobblestone, ganyan. Well, it's really true. Puro cobblestone talaga yung Europe. Kaya, kung kaya nyo talaga na mag-small maleta lang, mas okay talaga na small maleta lang. Next step is use trains wisely. Alam niyo sa Europe, napakaganda na ng train system nila. Parang nabilib talaga ako, guys, sa train system ng Europe. Even ng Sweden. Grabe ang galing ng train system ng Sweden, guys. Nakakabilib talaga. Alam nyo, meron silang bagon. Alam nyo yung bagon? Yung coach na kapag meron kang mga malalaking maleta, doon ka lang. Huwag ka na doon sa ibang bagon. Doon ka na lang. Kasi ito yung bagon mo ito yung coach mo Kasama mo doon yung pag nakabike ka, or naka-wheelchair ka, or meron kang mga dalang babies with strollers or carriers. Dito kayo. Andito yung mga upuan or space na para sa'yo. First time ko makakita ng ganong train na meron ka talagang sariling, kayo na kunyari may mga maleta ka, meron ka sariling bagon. Also, maganda rin naman yung train ng Italy. Kahit malaki yung maleta mo, like, for example, yung maleta mo ay medium kagaya namin, pwede ka doon sa yung mga upuan, yung mga usual na nakikita nyo na upuan ng train na yung magkakatapat kayo, ganyan. And then, may space sa ilalim, in between the seats, may space na kasya yung medium luggage. Yung small kasi na maleta, ilalagay mo yun dun sa ibabaw. Ngayon yung mga big maleta, yung large size, ayun ang hindi ko alam kung saan nila nilalagay. Sa iba kasi, merong lalagyanan ng maleta, yung pagpasok mo sa door nung train, di ba may space doon for maleta? May ganun din naman kasi. Kaya lang, that is, kung gusto mong iwanan yung maleta mo, paano? Like ako, ayokong iwanan yung maleta ko, di ba? Wala pa yun. Basta, magandang mag-train sa Europe, magandang mag-train sa Sweden, magandang mag-train sa Italy. Okay siya, mabilis, malinis, maluwag. Another tip
is to get your eSIM before you fly. So, yung eSIM, alam ko, ano na to, medyo simple lang naman ito, guys, eh. You can do roaming, kung marami kang budget, pwede kang mag-roaming. Kaya lang kasi, syempre, 21 days akong aalis, diba? So, sobrang mahal pag roaming. Kaya, bumili talaga ako ng eSIM. Mura lang yung eSIM na nabili ko, guys. Pero pag all in all, tinotal mo yung eSIM, I think, siguro naka 2,000 din ako. It's very convenient na meron kang data. Kasi unang-una ako, like me, I use Google Maps dahil DIY nga ako all the time. And gumagana naman, guys, ang Google Maps sa Europe. And most of the time, nagbabas nga pala kami, guys. Dahil yung kapatid ko ay ayaw mag-subway because nako-claustrophobic daw siya. Nag-subway kami once sa Paris, and then after that, yun nga, sabi niya ayaw na niya. Next step is to set a daily budget, at this time, budget na to, no? Actually, nasa Pilipinas ka pa lang, you really have to sit down and tingnan mo yung budget mo kasi alam nyo, ang Europe, hindi siya mura. Mahal talaga siya, guys. So, suggestion ko lang, assess yourself first, what kind of traveler are you? Kung medyo mas gusto mo yung nagdi-DIY ka, kailangan mo talagang iset yung budget mo. Kailangan mong upuan and assess your budget. Pero, kung mas gusto mo na join ka na lang ng tour package para wala ka ng problema, ganyan. Kasi may mga tour packages naman. Marami namang travel agencies. Depende na siguro sa inyo yun kung anong type of traveler you are. Pero ako kasi, DIY talaga ako. Ever since, nakatry na din ako na tour package, which is good. Medyo mahal lang talaga ng konti. Yung convenience naman is okay. Pero kasi, hindi naman din ako after convenience lang. I'm really after immersion. Yun talaga ako. Gusto ko yung hawak ko yung oras ko. Ayoko minamadali ako. And if ever, na gusto ko na mag-join ng tour package, I can book naman sa Klook or sa Get Your Guide, which is ginawa ko rin naman yun before. Tsaka, depende din kasi yun sa inyo, guys, kung anong mas priority nyo. Gusto nyo bang kumain sa mga mamahaling restaurant? Or gusto mo ba sa mga local eateries lang? Okay na? Or gusto mo ba magbaon ng cup noodles? Ganyan. Kasi ako nagbaon ako ng cup noodles. Alamin nyo na lang kung ano ba ang type of traveler kayo. Kayo ba yung more on food? Or kayo ba yung more on shopping? Na okay lang na simple lang yung kakainin nyo? Basta makapag-shopping kayo, yung mga ganun, or di baling hindi ka na mag-shopping, basta matry mo lang talaga yung mga pagkain na gusto mo. Ako, what I did was, gumawa ko ng checklist ng mga gusto kong pagkain. So, nagawa ko ng checklist ng mga food that I must eat in Paris at saka in Italy. Siyempre, hindi lahat natupad. Hindi lahat na-tick ko dun sa checklist. At least, I'm happy kasi majority ng mga pinlano kong kainin na nilagay ko sa checklist ko, kahit naman po paano, majority na nakain ko. And also, guys, dun sa budget nyo, dapat iniisip mo na kung ano ba yung mga gagawin mo. Kasi siyempre, kung mahilig kayo sa museum like me, malaking chunk of money or budget yung napupunta sa mga museums. Kasi mahal yung museum, guys. Hindi siya mura. Kaya lang, like me, talagang meron akong mga gustong painting na makita. Meron akong mga works of art na gusto ko talagang makita. And they're not free. Doon sa mga nasa labas, like yung sa Piazza Navona, ganyan, yung mga fountain ni Bernini, ganyan. Yung libre lang yun. Kaya lang, yung mga sculpture ni David, yung mga churches, actually, walang bayad pag pumasok ka sa loob. Kaya lang, may mga establishment na papasukin ka talaga na may bayad. Alam nyo yun. Hindi maiwasan, like yung Pantheon, yung Roman Pantheon, may bayad. Kahit yung sa Paris na Pantheon, may bayad din. So, hindi lahat libre. Merong libre. So, pag may libre, take advantage of it. Pasukin nyo na yun, yung mga libre. Meron akong non-negotiable, like yung Vatican Museum. Actually, yung Vatican Museum nga, guys, ang binili ko doon ay yung Skip the Line. So, ang mahal nun. Inaabot kami ng almost 7,000 yata per person. O, diba? Kinagat ko talaga yun. Pinatulang ko talaga yung Skip the Line. Kasi sobrang haba din naman talaga ng line sa Vatican Museum. Tapos yung Louvre, mahal din yung Louvre Museum. I think nasa 32 euro yata yun. So, walang choice. Kasi ako gusto ko yun eh.
Kaya depende sa inyo kung gusto nyo rin ng ganun. Another tip that I have for you is for you to download everything before you leave. So, sabihin mo dito pa lang kayo sa Pilipinas, lahat na kailangan nyo i-download, ilagay mo na sa telepono mo. Lahat. Anything that you can think of na sa tingin mo ay makakabuti sa'yo. Yung mga pictures or screenshots ng mga boarding pass, tickets, yung mga ganon, ilagay mo na. Lagay mo na siya sa phone kasi pwedeng hindi mo masabi, baka mawalan ka ng net, mawalan ka ng data, I don't know. Basta mas maganda, screenshot nyo na sa telepono nyo. Everything that you need. Even yung travel insurance, yung mga bookings ng hotel nyo, screenshot mo na kasi yun din naman yung ipapakita mo eh. Although pag sa hotel, pag sinabi mo lang yung name mo and then you give them your passport, alam na nila yun. And also, lastly guys, huwag nyo kakalimutan yung travel insurance. Although yung travel insurance kasi is a requirement for Schengen visa. Pero napakaganda kasi din na meron kayo talagang travel insurance. Hindi lang naman siya for yung pag nagkasakit ka, although maigi talaga yun. Kunyari, may accident, nadulas ka, or what. Ako, muntik ko nang gamitin yung travel insurance ko kasi pag nade-delay ba yung flight, I think meron certain number of hours na pag na-delay yung flight mo ng ganito, you can claim for insurance. Alam nyo guys, kami, yung Ryanair flight, naku, na-delay kami nun. Pero kasi hindi pumasok yung number of hours na delayed para makaklaim ka sa insurance. And as a bonus guys, alam nyo, huwag tayong mag-focus masyado kung pang ilang country na natin, ano ba, paramihan ba tayo ng country na pupuntahan? Di ba parang hindi naman dapat gano'n? Mag-focus tayo on making the best memories. Lalo na kung kunyaring may kasama kang mahal mo sa buhay, kasama mo family mo and all. Yun talaga dapat yung focus natin. Yung make the best memories. Where I travel is yung gusto kong country. Hindi ako nagbibilang actually kung pang ilang country na. Ang binibilang ko, ang focus ko ay yung mga travel memories ko. Yung mga hindi ko makakalimutang experiences, yung mga ganun.